Yes, magandang hapon sa ating lahat, sa ating mga sponsors, subscribers, followers, YouTube members, viewers, and commentators. Kumusta po kayo? Kung kami naman ang kumustahin nyo, medyo okay na si Ate Jema. At ito, silipin namin dahil kahapon, syempre, malayo siya, silip-silip lang siya dito, no, nakasmay sa bahay niya. Kaya halip po kayo, Ate Jema. Dandana. Opo, ma'am. Alalayan mo. Baka madulas. Halika. Oh, yes. Ate Jema, nangangamoy na. Malapit na matapos ang iyong magandang bahay. O, diba? O, pwede kang umupo dito para hindi ka mangawit. Yan. So, ayan, Ate Jema, ha? Nanay Irma. Nasa almost na tayo. Malapit na tayo nangalahati dito. No? Alam niyo po mga kabayan, ako'y nalungkot din. Siyempre, may mga kanya-kanya tayong paniniwala. No? At kaya nga po nasabi ni Ate Jema mga kabayan na gusto din nila magpa-abularyo. Sabi ko, no problem. Kasi ako, ay may mga ganyan din pagkakataon kapag nagkasakit ako, pupunta ako sa abularyo, dinadala ko sa abularyo, lalo na kapag laki kang bundok or bukid, ay talagang ganyan yung aming mga lula at lolo noon, mga magulang namin, no? And then, sabi ko, wala naman ding masama kung ipa-check up natin at gamutin natin, magdalawang option tayo, abularyo at saka doktor. Kasi alam niyo po mga kabayan, no, ay ito yung bahay Nanay Jema and Nanay Irma and Ate Jema. Alam nyo, kagabi nag-live ako kasi medyo sumama din ang loob ko, no? Nagbawas lang ako kasi minsan kahit sabihin mong nasanay ka na, or kahit sabihin mong hayaan mo na lang, or sabihin mong sanay na tayo, pero may mga pagkakataon talaga na mapuno ka, no? Hindi lahat ng pagkakataon na kaya mong pagpasensyahan, hindi lahat ng pagkakataon na kaya mong okay lang. So may mga pagkakataon talaga na mapuno din tayo na minsan kailangan natin mag-voice out, kailangan nating kalisin, or kailangan nating bawasan na kahit papaano yung bang naipon dito sa puso natin, na kahit papaano yung lumubo at naipon natin na mabawasan malang, na makahinga-hinga yung ating damdamin. Kaya ako, naka-live ako kagabi na, ito nga, di ba, nabanggit ko sa inyo, Ate Jema and Ate Irma, nabanggit ko sa inyo na kinwestiyon kasi ako dito na bakit namimili ako ng matulungan. No, meron nag-message sa atin na akala ko or buong akala ko, Lori, ay matulungin ka. So may ganong akala daw niya na matulungin ako, at akala daw niya na namimili ako. Kumbaga, namimili daw ako ng matulungan at akala niya matulungin ako. So sa tingin nyo, kayo ang tanungin ko, Ate Jema at Nanay Irma, ano bang ginagawa ko dito sa inyo? Ma'am, tinutulungan niyo po kami. O bakit may salitang akala nila ay matulungin ako? So ibig sabihin hindi ako matulungin? Yung itong ginawa ko sa inyo, hindi to pagtulong, hindi pagmamahal? Pagtulong, ma'am, pagmamahal. Tapos ang akala nila siguro, ma'am, ang pagkatapos siguro yung bahay ko, kahit na may kaya siguro yung iba, gusto nila, tutulungan mo rin sila, ma'am. Imbes na kayo po, ma'am, yung naghirap talaga ang tinutulungan nyo, hindi yung ma'am. Kaya nasabi nila, ang pagkakaintindi nyo, kaya meron tayong narinig ang pagkakaintindi nyo, kasi ang gusto din nila na mabigyan kita ng bahay na sila din, kahit Opo, okay naman yung buhay nila, ma'am. sila din. Yes, ma'am. Oh, 'di ba? So, tinanong ko, mas maganda yung nakita at marinig natin na mismo galing sa bibig ni Ate Jema and Nanay Irma. Kasi para bang itong paggawa ko ay hindi tutulong. Ano to? Anong klaseng to paggawa natin? Hindi ba tayo tumulong o matulungin o whatsoever kung anong ibig niya sabihin doon sa sinasabi niya? So, anong ginawa natin to? Ano lang to? joke-joke lang tong paggawa natin, buuhin natin, tapos
sirain na naman tapos ilipat natin sa ibang lugar, ganun ba yon? So kayo na sa palagay nyo, bakit nasabihan akong akala nila matulungin ako? So sa palagay nyo, hindi ako matulungin, hindi ako tumutulong? Ma'am, tumutulong kayo, ma'am. Yung talagang dabis kayo, madam, na tumutulong kahit kagaya ni Jima. Yung bahay nila, nakikita ng lahat na talagang sira. Pero gusto naman siguro yung ibang tao, kahit na mayroon siya, ang ibig kong sabihin, yung talagang, Mahirap na mahirap. oo ma'am, yun dapat ang tulungan. Yung walang-wala talaga. Oo ma'am, yung walang-wala talaga. Pero kung makita mo naman ang bahay niya Okay okay naman. naman, hindi naman na sana, madam. Kumbaga, marunong magparaya doon sa mga taong walang-wala. Pero pag kaya mo naman at okay naman, so wag na. Oo ma'am. Marunong ka paraya, no, o magpaubaya sa mga taong walang-wala talaga. So yun yung ibig sabihin. So sa tingin nyo po ay sabi kasi nila ay pinili ko lang daw kayong tulungan. Bakit nasabi kaya nila Ate Gemma na pinili ko kayong tinulungan daw? Parang may ganun pa na, bakit ang napili nyo ay sila ni Ate Gemma? Bakit kami wala? Sila lang ba tulungan? Parang ganun. Bakit nasabi nila, Ate Gemma, sa palagay nyo po, Ate Gemma? Na para bang kinwestiyon nila na parang pinili ko pa kayong tulungan? Kung hindi sa Ate Gina, ma'am, hindi mababago yung bahay namin. Tapos nakita na Ate Gina, talagang deserve namin na papabahayan. Tapos kung hindi po kayo, ma'am, ang nakilala namin, hindi po namin maano yung bahay namin. Opo, tama. Hindi namin to pinuntahan at nag-survey kami dito sa barangay at sila yung napili namin. Kasi iba yung ibig sabihin na napili. No? Kasi pumunta kasi sa bahay, iniipon-ipon mo lahat o tiningnan mo, nag-survey ka, so meron kang isang gusto dyan napili na deserve matulungan. So hindi yun ibig sabihin, mga kabayan, yung pagpunta natin na pag nakatulong tayo sa isang barangay ay napili ka agad. So sila lang yung nasala natin o sila lang yung must deserve na matulungan at mabigyan ng bahay. Lahat naman tayo nangangailangan, lahat naman tayo mahihirap, pero meron pa talagang must deserve pa doon sa salitang mahirap na tulad ni Ate Gemma na nakita niyo naman yung kalagayan niya. 'Di ba? Na ang inaasahan at sinasandalan din niya na kaparehas din niya ng buhay o pamumuhay. 'Di ba? Na kahit papaano, kahit anong buhay ni Nanay Irma ay nandiyan. No? Nandiyan. At buti na lang kahit papaano ay nagtutulungan sila, kung sino yung wala, kung sino yung meron, ay nagbibigayan sila. So yun yung ano natin. Yun yung ginagawa natin sa mission. Kaya sa lahat na nanghihingi sa akin ng tulong, financial, bahay, o lahat, basta nanghingi ng pabor sa akin, huwag po sasama ang loob nyo kapag hindi kayo napagbigyan. Kasi hindi ko po kakayanin sa ilang nanghingi sa akin araw-araw. Ilan kayo? Ang dami. Nag-iisa lang po ako, mga kabayan. At prangkahin ko kayo, napakaliit ng channel natin, pero sa awa ng Diyos ay tuloy-tuloy yung ating biyaya, mga biyaya na pinapagawa nating bahay, mga kabayan, at pakalabaw natin, pamotor natin. Sa awa ng Diyos, kahit maliit yung channel natin, mga kabayan, hayaan nyo, darating din tayo, no? Darating din tayo, mga kabayan, sa punto na mabigyan natin, hindi man lahat, pero mabigyan natin yung iba. Sa katunayan po, mga kabayan, nagbibigay din tayo. Siyempre, yung nga lang sinasabi ko, hindi po lahat ng humingi ng pabor na matik, pag nag-message kayo sa akin, na lahat matik ay nabibigyan natin. Hindi kakayanin. Ano mangyayari? Hindi po kakayanin ng ating channel, mga kabayan, kung lahat ko kayo pagbibigyan. May ilan-ilan akong nabibigyan, no, napabahayan, bigyan ng motor, kalabaw, kasi yun lang po yung kaya ng channel natin, mga kabayan. Kawag yung masamain ang pagtulong natin dito sa isang barangay o kung saan mang barangay na ako mapadpad. Huwag yung masamain, huwag yung isipin na sila lang ang gusto yung tulungan. Namimili kayo ng tinutulungan. Kasi paborito nyo. Kasi may nag-endorso. Kasi may nagchuchuchucho. Huwag, alisin natin yung mga ganyang bagay, mga kabayan. Kasi madalas ang ginagawa namin, random,
no, and on the spot, and then minsan may ilan-ilan na nire-refer na chine-check din namin yan, no, bina-background check din namin yan kung yes, chine-check din namin yan mga kabeng kung sino yung mga taong nire-refer na hindi agad na sinabi, oh Lori, puntahan mo to, tulungan mo to kasi deserve nilang tulungan. Puntahan muna namin yung kalagayan. Chine-check muna namin kung ano ang sistema, kung ano ba talaga, kung okay ba at hindi. Kaya hindi rin po lahat na re-refer sa atin, no, na magbigay sila ng matulungan o nire-refer sa atin ay mapagbigyan natin. Kasi hindi rin po kakayanin mga kabayan. No, kahit sabihin pa natin deserves kanila, kung hindi naman din kaya ng budget natin, so paano natin magagawa yung proyekto? Siyempre hindi. So, ito, isa sa nire-refer natin ng ating ni Ate Gina po mga kabayan. Kaya pinuntahan natin at chinek muna natin. Pero ang sabi ko, Ate Gina, hindi po ako sure kasi hindi ko pa nakita yung pamilya. Pinarangka ko din, syempre, no? At pinuntahan ko dito at nakita ko naman, so deserve. Walang pag-alinlangan. Okay. Deserve nilang matulungan. Nakita nyo naman ang bahay nila. Kaya wag nyong masamain yung pagtulong dito tapos dumating sa punto na parang pinag-iinggit. Sabihin natin, maraming nainggit kay Ate Gemma na natayuan sila ng dito, bahay dito. So gusto nyo na manatili na lang si Ate Gemma at mga anak at pamilya niya na nanatili na lang sila nakatira doon sa bahay kubo. So masaya tayo na nakikita natin ganyan sila. So masaya tayo na madaganan sila sa isa sa miyembro ng pamilya niya, madaganan ng bahay. Dahil bumigay na. So masaya tayo na ganyan ang buhay nila. So hindi tayo masaya at nangibabaw yung inggit natin, hindi tayo masaya kasi napabahayan natin sila. So, ganun ba yun? So, ibig sabihin, hindi tayo masaya na kapag umangat at umuki ang buhay ng ating kapitbahay, kamag-anak, kapatid, pamilya. So, gusto natin tayo lang ang umangat. Sila hindi. Siyempre, bigyan din natin sila ng chance na maging maayos at deserve naman nila para sa mga bata at para sa kanilang lahat. So, anong mensahe nyo, Ate Gemma, doon? Kasi, minsan, nasabi na rin namin, kinulam na sa Ate Gemma dahil sa inggit, no? Dahil, syempre, kung ano-ano lang maisip namin dahil namaga ang buong katawan, uminit ang katawan ni Ate Gemma, tapos ang sakit ng ulo niya, kung ano-ano na lang naramdaman. Syempre, mag-isip din tayo kung ano-ano. 'Di ba? So, kinulam, dahil sa inggit, buhat. Nagkataon din kasi mga kabayan na kung kailan itong ginawa yung bahay, ay sumabay din itong naramdaman niya. Tapos marami ng mga naririnig. Tapos talagang yung iba, talagang inaatake pa ako, mini-message pa talaga ako. Hindi lang sa komento, pati mismo talagang atakein ako sa private message. O, di ba? So, ang hirap intindihin mga kabayan. Mas magiging masaya na lang po tayo sa pagtulong natin sa kapwa natin, no, para ang pasok ng biyaya sa buhay natin, sa pamumuhay natin ay mabilis, maganda, maluwang, 'di ba? So, kayo Ate Gemma, anong minsan niyo bakit naiyak na naman po kayo? Ang gusto kasi nila, ma'am, ayaw nila siguro na mapalitan yung bahay namin. Ang gusto nila dito lang kami sa baba. Ayaw nila dun sa taas, pataas kami, ma'am. Lagi kayong kawawa. Opo, ma'am. Yun ang gusto Masaya nila. silang kawawa kay tingnan. Opo, ma'am. Masayang-masaya siguro na tignan kami siguro, ma'am, na... Kawawa. Opo, ma'am. Ayaw nila magiging masaya kayo. Opo, at magiging okay ang bahay nyo. Opo, ma'am. Hindi naman sila yayaman kung ipagawa natin to. Mayaman sila sa bahay. Pero hindi naman sila yayaman magiging milyonaryo dahil ang buhay nila at ang hanap buhay nila, ganun pa din. Di ba? O kahit sabihin na nating magiging milyonaryo at magiging mayaman sila. Lalo tayong masaya. Matikman nila ang hayahay na buhay. Ano ngayon kung magiging mayaman sila? Mapasa atin ba yon? O malay natin. Maambagan tayo. So, ganun lang yon. Di ba? Bahay lang ang binago natin na kahit paano ay yung gusto nila na gawin na hindi na magawa-gawa dahil mas priority na ang pagkain na hindi yung bahay ay maibigay natin na maibsan yung iniisip nila. Kasi siyempre, yung mga mag-asawa nag-iisip yan, paano yung bahay natin? Nag-uusap yan sila, paano yung bahay natin malapit na matumba, anong gagawin? O siyempre, mangunguna, paano wala tayong pagkain? Bibili tayo ng isang hollow blocks, bibili tayo ng isang yero.
kapos-kapos nga yung sweldo natin, kulang pa, lalo na mag-aaral yung mga bata, 'di ba? So, paano? Nasaan yung ano natin, nasaan yung isip natin at saka yung unawa natin at pagmamahal natin sa mga kababayan natin. Napakahirap na maintindihin. Hindi sila yayaman, nabago lang yung bahay nila. Malaking puntos lang sa buhay nila na nabigyan ng bahay. 'Di ba? Yun yung ano natin. So, tama yung sinabi natin, Jima. Gusto nyo, masaya kayo na nasa ibaba lang sila parati, na hindi naaangat, na madaganan sila doon sa bahay nila. O lalo na ngayon, tag-ulan na naman. Oh. So, kayo naman, Nanay Irma, anong mensahe mo doon sa ano natin na inaatake tayo na nabalutan ng inggit dito sa pinapatay nating bahay? Anong gusto nyo? Ituloy natin to? Ihinto natin? Baklasin natin? O ilipat natin doon sa kanila? Anong sa tingin nyo po? Sa ano ko naman, ma'am, sana dito na lang, ma'am, kasi nakita naman lahat na yung bahay niya talagang magigiba na. Kaya sana yung sino nagsasalita ng ganyan na nag-message na ganito intindihin, hindi bali sa kanila, mayroon din sa kanila, ma'am. Ang ibig sabihin, mas maganda ang bahay nila kaysa kay Jima. So, ituloy natin itong project. Hindi natin iwanan hanggat di matatapos. Hindi natin ibibigay sa iba. Hindi natin ililipat sa iba. Hindi. So, yan ang sabi ko, no, na bahala sila, no. Hindi naman lahat parehas ang utak sa kanila, no, basta tayong nakakaunawa at nakakaintindi sa kalagayan ni Ate Jima, ay doon tayo, no, doon tayo sasanib. Kaya lang, syempre, minsan nakakasama ng loob, no, ibang grabe na yung tulong mo, sakripisyo mo, pagmamahal mo, and then hindi ka pa maunawaan, and then parang tuloy tumulong ka na, ginawa mo na lahat, para tuloy napasama pa yung tulong mo kasi may question pang, akala ko matulungin ka, akala ko hindi ka namimili. So, may mga ganun pa. Hindi na yung sakripisyo ko dito, pag balik-balik ko dito, ay grabe. Hindi po nila, kasi wala po sila sa sitwasyon natin. Layo-layo diba? Wala sila sa sitwasyon natin o wala sila sa sitwasyon ko. Ang akala nila ay lumilipad, may pakpak ako na isang lipad lang nandyan na ako kaagad. Oh. So, wag po mga kabayan, ha, sa lahat ng aking mga viewers, sa lahat ng mga nangihingi ng pabor, no problem, na intindihan ko yun. Masakit ang dibdib ko sa lahat ng mga humingi ng pabor na hindi ko napagbigyan. Kasi alam ko naman sa sarili ko na hindi ko kaya. Kung kaya ko lang, kung hawak ko lang ang bit ng kaban ng bayan, ang susi, sige. Kahit maganda utang-utang ako ng trilyon, basta alam ko na napunta sa mga deserve nating mga kababayan, okay lang. Kaysa mangutang ako ng trilyon na walang makita ang taong bayan kung saan napunta, ay huwag mo nang gawin. 'Di ba? So, pagpray na lang natin na kaya pa natin na hindi lang sila, na marami pa tayong ibang pamilya na mabigyan natin ng tulong. 'Di ba? Tama? Kayo po ba, Ate Jima, meron na kayong bahay, malapit na itong matapos, halos nang lahati na tayo. Kung meron pa tayong mapagbigyan dito, isa sa kabarangay mo, masaya ka ba o malungkot? I-share nyo na lang sa iba, ma'am. Yung nangangailangan talaga, ma'am. Ibig nyo sabihin, okay lang sa inyo na makapagbigay pa tayo ng bahay sa iba na tulad nyo, Opo, ma'am. na mabigyan din natin ng pabahay. Opo, ma'am. O kayo po, Nay, masaya kayo na magbigay din tayo ng bahay sa iba pang mga nangangailangan na tulad ng buhay ni Ate Jima? Makakita naman, ma'am, kung talagang dapat bang tulungan o hindi. Halimbawa, bigyan kita ng sample. Yung bahay mo, ganyan na. Senior na rin. Halimbawa lang, na yung bahay mo na ganyan, tapos yung kapitbahay mo, nabigyan ko ng tulong, napagawan ko ng bahay, maiinggit ka ba sa kapitbahay mo? Hindi, ma'am, masaya na ako. Bakit hindi ka maiinggit? Ay, sa kanya ang ganda-ganda na ng bahay. Hindi, ma'am. Sa akin, malapit ng Kung babagsak. may blessing din na darating, ma'am, di salamat. Basta importante, hindi siya yung... Matutulugan pa din. Yes, ma'am. Oh, so hindi ka Hindi ako maiinggit, tama. Kasi masama yung Hindi, inggitiro. ma'am, basta mag-ano ako sa... Magsipag. Magsipo. Tama. At antayin yung tamang panahon na para sa iyo. Oo, ma'am. Oh, tama. Kasi ang swerte natin, may kanya-kanya tayong panahon eh. Malay mo,
Katulad ngayon, sa dami ng problema ni Ate Gemma na pinagdaanan. O, kita mo naman ngayon. Oo, ma'am. Binawi din. Dinasal ko din yan, ma'am, na sana mabago din yung bahay niya. Kasama pala sa prayers yun niya. O, di ba? Yung dasal nyo, Kasi nakita ko yung bagyo nangyari. talagang- Kung hindi to, nung bagyo, ma'am, kasi yung hangin, ganyan, baka lingkod doon sa bukid, ma'am. Kasi ang lakas talaga yung bagyo noon, ma'am. Opo. At kung ngayon, kung sakaling may bagyo, o di may... Safe na sila. Ganun. Kung sakaling Di pwede din kami dito. tama, exactly, Nanay Irma. Ayan. Kasi syempre, konti na lang ang buhay sa bahay nyo. Kung kayo naman ang nangangailangan sumampa, meron kayong masampahan naman kasi alam nyo matibay ang bahay ni Ate Gemma. Kumbaga, bigayan lang. Oh, so tama 'yon. 'Di ba? Kasi isa pala 'to sa dinadasal ni Nanay Irma na balang araw na ay makamit din o mabigyan din ng pagkakataon na mabago ang bahay ni Ate Gemma. So ito na nga yun. Kaya sabi ko kanina, sa lahat ng dinaanan ni Ate Gemma na problema sa buhay, na pagsubok sa buhay niya, ay napawi din, napalitan din ng saya ng bonggang-bongga. Di ba, Ate Gemma? Sa dasal ko, ma'am, lagi pupunta ako ng linggo sa simbahan. Dinadasal ko lagi na kahit na maliit lang yung bahay namin, kahit simple lang, yun ang hinihiling ko lagi, ma'am. Kahit Na maayos nyo, kahit simento lang na maliit. Pero ngayon, ma'am, binunggahan pa. bunggang-bunggat, kaya ma'am, nagpapasalamat ako sa mga lahat ng tumulong, ma'am. Hindi ko po talaga in-expect na akala lang namin maliit lang, hollow block na tapos plywood lang, yun lang, ma'am. Hindi namin na in-expect na ganyan yung long span. Akala namin, ma'am, lang na simple lang, ma'am. Pero nagpapasalamat pa rin ako kay Lord. Sobrang bait, no? Yan ang mga dasal na binigay sa inyo. Kaya minsan, lagi kong sinasabi, minsan binibigyan tayo ng mabibigat na problema, pero may mga kapalit yan. So ito yun. Luha ng saya, kasiyahan. Diba? Luha ng kasiyahan ngayon ang naramdaman nyo. Alam ko yan dahil dama ko ang inyong mga naramdaman. Lalo na kung matapos to, ay, bonggisios. Bonggisios. Kaya ang pray natin ay tuloy-tuloy. At kung matapos ang bahay, pray pa rin tayo para sa iba pa na makapagbigay pa Opo, tayo. ma'am. Diba, Nanay Irma? Okay, so ayan po, napag-usapan lang po namin. No, kasi sila nakakatanggap din po ng mga salita, no, mga salita, mga kabay, na minsan nga hindi na pinapansin ni Ate Gemma at Nanay Irma. Ang sinasabi ko naman din, sabihin mo na lang salamat, no? Kung sabihin ka mayaman, salamat po, no? Kahit hindi, pero sana magdilang anghel kayo, so wag lang makikipag-away. Magiging okay pa din, no? Stay humble pa din kung ano sila noon. Ganun pa rin, mga kabayan. So ayan, napag-usapan na ng konti. At maraming salamat po sa ating lahat. O, bye po muna tayo. Bye!